Alam ko pong marami sa inyo ay napanood kanina ang mainit na sagutan ni Senador Kiko Pangilinan at ni Alan Cayetano. Ang masasabi ko, nakakasuka itong si Cayetano. Alam ko napanood nyo, masusuka kayo mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ah, Talagang garapal ang pagka-pro-China nito ni Cayetano, mga kabunyog, mga kababayan. Sa bagay, hindi lang naman si Cayetano yan. Lahat ng mga pro-Duterte na senador, sila Marcoleta, sila Padilla, sila Amy Marcos, talagang mga garapal na grabe ang pagka mga ano ito. Parang mga, ewan ko, bayad ba ito ng mga, ewan ko, parang bayad yata ito ng China. Parang ginastusan yata ito ng China sa eleksyon. O baka sa susunod na naman ng mga elections, pinangakuan sila ng China, nagagastusan na naman. Kasi ano hindi na Pilipino kung magsalita, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe na ang ano ng mga ito, mga kabunyog, mga kababayan. Pakikita nyo naman, mamaya ipapakita ko sa inyo, na makikita nyo, grabe ang kasinungalingan ni Cayetano. Nagkukunwari lang siya, may mga sinasabi siya, hindi ako pro-China. Sabi niya, ako'y pro-Filipino. Kaya lang sabi niya, kailangan daw maging ano daw tayo, professional. Ang tinutukoy niya, si Commodore J. Tariela daw kasi, pagsalita ng Coast Guard, binastos daw kasi yung presidente ng China. Bakit daw kasi naglabas ng caricature ng presidente ng China? Mali daw yung ginawa na yon ni Commodore J. Tariela. Kaya kung maglalabas daw ng statement ang Senado, dapat pag-aralan daw ng mabuti. Huwag madaliin. Alam nyo mga kabunyog, yung mga sinasabi ni Cayetanong, hindi naman daw totoo na siya ay pro-China, pro-Filipino daw siya. Mahal niya rin daw ang Pilipinas at ipinaglalaban niya ang interes ng Pilipinas. Pero habang nagsasalita siya, makikita mo hindi. Kasinungalingan yung sinasabi niyang tinataguyod niya ang interes ng Pilipinas. Hindi, mga kabunyog, mga kababayan. May mga gamit pa ng mga Biblia. Hindi na nahiya itong si Cayetano. The point I want to make, Mr. President, is kailangan natin magkaisa sa issue na to. Atin to. And some want to make it a political issue. Sila pro-China, kami anti. Hindi po. Pare-pareho tayong pro-Philippines. Pero may mga detalye na kailangan pag-usapan natin ng husto. So I'll go straight to the resolution unless you wanna just react. Yeah. To the resolution, Mr. President, is it correct that ang pinagmulan nito ay yung presentation ni Commodore Tariela na may depiction in caricature or whatever the right name is of President Xi sa presentation niya? Ito ba yung pinagmulan nito? Hindi naman, di ba? Even before that. Yeah. I think that may be one of the issues raised, but I don't think it began with that, Mr. President. No, Mr. President, because bago po yung yung Chinese ambassador eh. So all the disputes with the former ambassador, kung meron man, was covered by the 19th Congress eh. Kompleto naman tayo ng resolution eh. So lumala ito nung nagkaroon ng caricature regarding the president of China. So, asan yung side by side? Pakita mo. So, siguro ito question ko. Let's, with your permission, Mr. President, Senator Pangilinan, let's focus on Commodore Tariela muna, no? Let me state this for the record muna, ha? I don't doubt his patriotism. I don't doubt his contribution to the cause. At lahat ng ginawa niya na opisyal at tama, wala akong problema. Okay. This is one picture. Pero nasan yung picture ni Presidente na nung sa ASEAN ba yon or sa APEC? Hindi, yung nilapitan niya bigla si President Xi. Meron ka nun, di ba? Ito muna. Ano sa dalawa ang opisyal ng Pilipinas? Yung mag-usap tayo, magdebate, ipaglaban natin atin, pero
sa simbolo ng watawat at sa simbolo ng Pangulo ng bawat bansa, cordial tayo? Or ang official ba natin ay umikot tayo at gumawa tayo ng mga caricature at siraan natin ang image ng presidente ng kabila? Which is our official policy? If I may just clarify, Mr. President, because the mention of the caricature. Mr. President, according to the information, the caricature came out January 14. But even before that, Mr. President, I publicly came up with a statement expressing concern about the military exercises, live military exercises undertaken by China in the Taiwan Straits. That was in December. And there, Mr. President, I was called out by the Chinese embassy spokesperson saying, reminding me that I should respect the one China policy. And so the issue of Tariela cannot be isolated, Mr. President. Okay. So- and therefore, if I answer this, it is simplifying, Mr. President, the whole resolution into Tariela's statements. No, it's not, Mr. President. Mr. President, I'll go to the one China policy later on and why you were called out. Because if you remember, the president himself was called out. Exactly, But not Mr. by President. no, because that's their duty. Well, and this is our duty to respond. Yes. Mr. President. Yes. Yes, it's your duty to respond. Mga kabunyog, mga kababayan, nakikita nyo, di ba? Habang nagsasalita si Cayetano, nagsasalita si Senador Kiko Pangilinan, parang nakikita mo, Chinese ambassador at saka Filipino senator ang nagdidebate, di ba? Hindi mo naman nakikita na senador na parehong Pilipinong senador ang nagdidebate. Ang nakikita mo, si Cayetano parang tagapagsalita ng China eh. Ganyan nakakasuka. Napapansin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Grabe ang sinisingle out niya si Tariela. Ang ibig niyang palabasin, kaya nagkakagulo ngayon dahil sa ginawa ni Tariela. Yun daw pambabastos ni Tariela sa presidente ng China. Yun ang niya, sinisintruhan niya. Would not have put this resolution and authored it if we felt See, Mr. so Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng isang President, bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. Pinag-iinitan niya talaga si Tariela. Mali daw yung ginawa ni Tariela kasi binastos daw ang presidente ng ibang bansa. Pero tingnan niyo ito mga kabunyog. Noong panahon ni Duterte, naging DFA secretary siya. Sabi ni Cayetano, sa international affairs, you do not mess with their flag and you do not mess with their symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. Kaya sabi niya, mali daw yung ginawa ni Tariela. Pero tingnan mo si Duterte. Yan. Anong sinabi ni Duterte noon? Mr. Obama, you can go to hell. You better choose purgatory. Puno na sa impyerno. Bakit ako matakot sa inyo? Never. Mas mabuti pa magluhod ako sa mga King of Brunei o Thailand. Huwag mo akong paluhurin sa Amerika. Never. Ayoko talaga. You can do your worst, actually. O tingnan nyo, ang mga pambabastos na ginawa ni Duterte kahit sa Santo Papa. Sa Santo Papa noon, grabe ang pangbabastos niya sa United Nations, sa European Union. Anong ginawa niya noon? Anong ginawa niya? Mayroon ba siyang noon? Yan yung problema nga sa mga tulad ni Cayetano. Akala mo, laging ang sinasabi niya, ginagawa ko ito hindi dahil pro-China ako. Tinutuwid ko lang ang mga bagay na mali. Hindi. Kaya kanina, hindi na nakapagpigil si Senador Pangilinan sa kanya. Yung isang general,
hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I No, ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. ulit? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan niyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards me? China. It's about You're, decorum. you're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no. President. This- You are simplifying Session what is is a suspended for 1 minute. complicated na Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, wala ring nagawa yung mga senador na yan na mga pro-Duterte, na mga pro-China rin. Ha? Mas marami pa naman ang mga senador na matino. Nakalusot pa rin kanina sa Senado yan. Kaya nanindigan ang ating mga senador. Kaya salamat na lang, nagsalamat na lang at itong mga, alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, itong mga itong mga DDS na nakakasuka na ang mga taong ito. Imagine ninyo, grabe na ang natin sa China. Mas malala pa itong mga senador na ito. Kaya lang, yun na nga, ang problema kasi sa atin, ang mga tulad ni Cayetano, tulad nila Marcoleta, binubuto pa natin. Binubuto pa ng mga Pilipino. Yan yung kailangan nating isaayos sa bansa natin. Sa Taiwan, pag nag-i-eleksyon sa kanila, inaalam ng mga botante, sino ba dyan sa mga kandidato na yan ang pro-Taiwan? Sino ang pro-China? Kapag pro-China ka, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo. Dito lang sa atin, marami ang mga naluloko. Ang nakakalungkot, napakarami tayong kababayan na mga na mga lumalabas, mga pro-China pa. Ang malala nito, mga senador pa man din ng Pilipinas. At malala pa nito, nung panahon ng Hapon, yung mga nagpapagamit sa Japan, nagtatalukbong ng bayong, nahihiya. Itong mga ito walang hiya. Kaya nga nakakasuka na, mga kabunyog, mga kababayan. Nakakasuka. Kaya sa totoo lang, sana itong eleksyon sa 2028, pumili tayo ng mga senador, pumili tayo ng presidente ng Pilipinas na makabayan, ipaglalaban ang ating bayan. Hindi tulad nito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.